The earth is the Lord's, and everything in it. He founded it on the seas and established it on the waters. He holds the mountain in his hands, and his love reaches to the depths of the earth. The heavens declare his glory, the skies proclaim his beauty. And still you have redeemed me, you have called me by name. I am yours. Awake, my soul, for your faithfulness endures forever. I will lift my eyes, for you are my help. I will lift my hands to praise you. I will lift my heart, for you are my salvation. I will lift my voice to proclaim all that you have done. I will sing, I will dance, I will lift up a shout. I come to worship you. Before there was evil, before there was sin, before the world was even formed, there was Lucifer, the brightest and most magnificent of all the angels in heaven. His name means light-bearer or shining one. According to Ezekiel 28:12-15, he was created by God himself, perfect in wisdom and beauty. His body was adorned with precious stones: sardius, topaz, diamond, beryl, onyx, jasper, sapphire, turquoise, and emerald, all set in gold. From the day he was created, he radiated splendor unlike any other being in God's creation. Lucifer was not an ordinary angel. He was an anointed cherub who covered. This means he held a position of extreme authority and closeness to God's throne. He had direct access to the very presence of the Almighty. His role may have been to lead worship in heaven. Some believe, based on Ezekiel's description, that his very being was designed for music. His timbrels and pipes prepared for him on the day he was created. Imagine an angel whose voice and form produced the sound of heaven's praise. Lucifer was a leader, a guardian, a masterpiece of God's handiwork. Isaiah 14:12-14 gives us another glimpse. Lucifer was called the morning star, or son of the dawn. This title speaks of brilliance, honor, and position. He was highly exalted, possibly among the highest ranking of all angels. Many scholars believe he was one of three great archangels, Lucifer, Michael, and Gabriel, each entrusted with unique authority over the angelic hosts. In heaven, Lucifer's life was filled with the majesty of God's glory. He walked on the holy mountain of God and moved in the midst of the stones of fire. Ezekiel 28:14. These poetic phrases describe a closeness to God's power and holiness that few could imagine. There was no darkness in him, no flaw, no corruption. He was perfect. But perfection is not immune to pride. At some point in eternity past, something shifted within Lucifer's heart. Surrounded by beauty, honored with authority, and adored by the angelic hosts, he began to look at himself instead of the one who created him. Isaiah records his inner thoughts. "I will ascend to the heavens. I will raise my throne above the stars of God. I will make myself like the Most High." Lucifer wanted more than his role as a servant. He wanted the throne of God. His beauty blinded him. His wisdom was corrupted by his splendor. Pride, the seed of all sin, was born. What was life like for Lucifer before this rebellion? It was pure glory. He witnessed creation at its earliest moments. He heard the voice of God speak galaxies into existence. He stood among the heavenly hosts as they worshipped endlessly, "Holy, holy, holy is the Lord God Almighty." He may have even been the one to lead that worship, his voice echoing through heaven's halls, calling angels into harmony. His days were filled with the radiance of God's presence, a place where no shadow could fall. He had everything, but wanted more. Lucifer's fall was not sudden. It began as a whisper in the heart, a dangerous thought left unchecked. Perhaps he imagined himself ruling over angels, shaping creation according to his own will. The thought grew, feeding on vanity.
until it became an open rebellion. Revelation 12:4 hints that a third of the angels joined his cause. They saw his beauty, his strength, and his promise of power, and they followed him. But no creature can overthrow the Creator. Before he became Satan, the adversary, Lucifer lived as the most glorious being heaven had ever seen. His life was one of music, light, leadership, and unparalleled access to God's throne. But in the end, pride turned that beauty into ugliness, and glory into disgrace. His story is a warning that no matter how high we rise, our purpose is always to serve, never to surpass, the one who made us. Amen. Sige po, ituloy po natin ang palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! Sige po, yung malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! We praise your name, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. We welcome you in this place. We thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, mga magulang. It's nice to see you again po. Na-miss ko po kayo. Medyo nagbakasyon lang po ako. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Amen? Tunay pong dakila ang ating Diyos. Amen? Sino pong nakakaranas ng kabutihan ng Panginoon araw-araw? Sumigaw ng hallelujah? Amen! Hallelujah! Sabi po sa awit 145 verse 1, ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag, di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Verse 2, aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Sa 3 po, dakila ka Yahweh at karapat dapat kang purihin, kadakilaan mo'y tunay. Sabi po sa salita ng Diyos, mahirap naming unawain. Hallelujah. Napakabuti, napakadakila ng ating Panginoon. Amen. Kaya po ngayong umaga, sama-sama po tayo at sabay-sabay tayo magbalik ng pasasalamat sa ating Panginoon. Magbalik ng papuri sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Tayo po ay sumayaw, pumalakpak, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Araw-araw, Panginoon, kaming magpupuri dahil araw-araw kang mabuti. Hallelujah. Yes, Lord. We are here to praise you, Panginoon. Hallelujah.
awit-awitan ng ating Diyos. Araw-araw tayong nagpupuri. Araw-araw faithful ang Lord. Hindi man tayo palaging, alam nyo yun? Pero ang Diyos, araw-araw siyang dakila. Amen? Araw-araw siyang mabuti. Sabi mo, araw-araw kang mabuti, Panginoon. Hallelujah! Pupurihin ka namin. Yes, Lord. Para sa ating Panginoon na mabuti. Hallelujah. We worship you, Lord. Salamat sa kabutihan mo, God. Hallelujah. Oh, Lord, pagpupuri sa'yo habang buhay. Tataas ang pangalan mo, Jesus. Lord, takas at buhay sa'yo ay alay. Ngayon at kailanman. Oh Lord, pupuri ako habang buhay. Yes, Lord. Tataas ang pangalan mo, Jesus. Ang buti-buti-buti ng ating Diyos. Amen. Sabihin mo, Lord, ang buti-buti mo sa akin. Amen. Kaya deserve ng ating Diyos ang siya'y sambahin, pasalamatan sa any circumstances sa buhay natin. Amen. Kasi nananatili siyang faithful. Ang lahat ng bagay ay may kaparaanan mula sa ating Panginoong Jesus. Amen. Araw-araw. Tingnan niyo po yung katabi niyo kung paano yan nagsusurvive dahil sa biyaya ng Panginoon. Diba? Kaya karapat-dapat na purihin at pasalamatan. Minsan papasalamatan natin ang Panginoon. Lord, salamat po sa buhay. Salamat po sa pagsama mo sa amin, Panginoong Jesus. Hallelujah. Tayo po'y manatili sa pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah. We worship you, Lord. We thank you, Father God. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat sa kadakilaan mo sa aming buhay, Ama.
Salamat, Lord. Panginoon, ngayong umaga, ang nais namin ay ang makapiling ka, Panginoon. Ang nais namin ay maranasan ang presensya mo, Panginoon. Ang nais namin, Lord, ay maramdaman ka namin, maranasan ka namin ang kapangyarihan mo, ang pagyakap mo sa bawat isa, O God. Panginoon, salamat po. Sinabi mo sa iyong salita na mapalad na ang iyong mga anak sa iyo nakatingin, sa iyo umaasa. Salamat, Panginoon, ikaw ay dakila. Salamat, Panginoon, ikaw ay tapat sa amin. Salamat, Lord, sa mga bagay na hindi namin nakakayanan. Nandyan ang paghawak mo. Nandyan ang iyong gabay. Nandyan ang kapangyarihan mo, Panginoon. Nandyan ang iyong mga salita, O God. Salamat sa banal na Espiritu, Panginoon. Kaya po, Ama, sa umagang ito, naririto kami. Nagpapakumbaba, Panginoon. Inaasam-asam namin ang iyong presensya. Makita namin ang iyong mukha, Panginoong Yesus. We worship you, Lord, in spirit and in truth, O God. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karikta ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hangin, aming dalangin, kami katapuin. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karikta ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hangin, aming dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong
Tayo po'y manalangin. Papasalamat po kami, dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, nagmamay-ari ng lahat ng bagay, even ang aming mga buhay. At ikaw ang lumikha sa amin upang ikay bigyan ng karangalan, kaluguran, kapurihan, basta walang hanggan. Salamat po na marami, Panginoon, sapagkat pinili niyo po kami upang ipahayag niyo po ang dakilan niyo pong layunin sa buhay ng bawat isa po sa amin bilang isang iglesia niyo po. Nagpapasalamat po kami at sa pagkakataong ito, Panginoon, mahahayag na naman ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, ang iyong kadakilaan. Salamat po sa pagsambang buhat sa pusong nagmumula sa iyo na ikaw ang naglagay sa amin upang ikay luwalhatiin sa paraan ng pag-awit. Salamat po, Panginoon, din sa iyong mga salita na dito namin nakukuha ang mga himig, Panginoon, ng papuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Salamat po sa iyong kagandahan. Dinadakila ka po namin, Panginoon. Ito'y nagpapatuloy sa aming mga buhay. At salamat po na marami na kami po'y nakakalapit sa iyo, na hindi niyo po kami hinahadlangan. At kami po, Panginoon, ay may privilege na makalapit sa iyo. Salamat po na marami sa mga kapatid po namin na nagsigaling sa mga sakit at karamdaman. Salamat po sa mga nakalabas sa ospital. Salamat po sa panalangin na iyon dininig, Panginoon. At kami po, Panginoon, nagsasaya, nagpupuri sa kagalakan na ikaw po'y nagpagaling sa kanila. At salamat din po, Panginoon, sapagkat lumalapit pa rin po kami sa iyo sa mga pinahihirapan, Panginoon, ng mga sakit karamdaman pa, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, pagalingin niyo po sila. Nasa mga hospital pa, Panginoon, hayaan niyo po, i-restore niyo po ang lakas na nagmumula sa iyo, Panginoon, ang kalakasan, Panginoon. Salamat po sa iyong mga pangako, sa iyong mga latay, kami po'y nagsigaling. Ang iyong mga salita'y hatid nito sa aming buhay ay kagalingan. Salamat po, pinupuri ka po namin. At salamat po, Panginoon, ang mga salita niyo po ay laging kapayapaan ang dulot po nito, Panginoon. At ito'y kalakasan, Panginoon, sa mga nagsisampalataya sa iyo. At salamat po, Panginoon, lilimliman niyo po kami ng iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong mga salita na siyang babalot po sa amin sa pananampalatayang ipinagkatiwala niyo po sa amin. Salamat po na marami, Panginoon, at alam po namin may inihanda ka po na mabuting bagay sa iyong iglesia. Ang iyong mga salita ay dakila, ang iyong mga salita ay babalik at gaganapin ito, Panginoon. Babalik sa iyo, Panginoon, ito, Panginoon. At sa buhay namin, mangyayari po ang iyong mga sinabi. Salamat po, Panginoon, di pa man namin napapainggan. Alam po namin, Panginoon, kamangha-mangha ka na gagawa, Panginoon. Hindi po kami lalabas sa lugar na ito na hindi namin dala ang pagpapala at karunungan nagmumula sa iyo. Salamat po na marami, Panginoon. Dakilain ka sa fellowship na ito. Papurihan ka po. Salamat po. Ito po ang aming hiling panalangin sa ngalan po ni Jesus na Panginoon. Amen. Makaupo na po tayo. Parang yung palakpak niyo po, parang isang salita, katiting. Wag po yung copy-paste, dapat malakas. Wag kayong gagaya, dapat ibigay niyo yung the best na palakpak sa Panginoon. Lord, help me, Lord. Kay Lord na po ba yun? Kung kay Lord po yan, tanggapin ng Panginoon niya, buhat sa puso ninyo. Okay, siguro po, reminders po siguro, mga cellphone po, please po, paki-off po yung silent niyo po siya. Kasi baka mamaya madistorbo ako, makinig po ako doon, hindi na ako yung makapakinig sa akin. Okay lang po ba yun? Silent po natin. Salamat po at may mga kapatid po tayo na wala dito pero I hope na sila po ay makapakinig ng ating itinuturo sa bawat linggo. Alam ko naman na sila hindi man makapakinig ngayon, minsan pinapakinggan sa gabi. O kaya tomorrow morning, minsan may panahon sila. So kasi ang mga anak ng Diyos ay hindi nagkakasya doon lamang sa buhay nila, kundi makapakinig na salita ng Panginoon. Ang lagi po nilang hangad. Can I hear amen? Okay. Ang iglesia ng Diyos na buhay, sa pag-aaral po natin, ang mahaba pa po ito. Huwag po kayong mag-alala at hindi po natin ito tatapusin nang wala po tayong nai-apply. Sabi niyo po, apply. O nai-apply sa ating mga buhay. Ang isang application ay isang salitang testimony. Sabi niyo po, testimony.
Hindi po ito yung sinasabi kong testimony sa pamamagitan ng ikaw ay gumaling. Totoo po yun. Ikaw ay pinagpala, ikaw ay nagkaroon ng hanap buhay at nanalangin ka. Ang sinasabi ko po dito, yung in-apply mo salita ng Panginoon, nagpapatotoo sa buhay mo na dakila ang Panginoon. Sabi niyo po, testimony. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng buhay ng isang Kristiyano. Ang magkaroon ng tunay na testimony sa buhay niya na may nangyayari, na merong Diyos. Pero sa susunod pa po yun. Matagal pa po yun. Siguro sa panahong ito ay pinapakita lamang sa atin kung ano ang mga pamamaraan ng dyablo. So, inihayag ng Biblia kung ano ang kalaban po natin. Pero bago yon, basahin po natin yung key verse at text po natin na pinag-uusapan noong nakaraan at sa ngayon pag-uusapan po natin. Sabi po sa key verse po natin, gaya po ng kawal, Ephesians chapter 6, verse 11, Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Una, sa sarili. Kaya sinasabi ko po sa inyo, mahirap kalaban ang sarili. Minsan kasi nasa atin na ayaw pa nating isuot. Yan ang big na enemy ng tao, ng Kristiyano. Sarili. Kasi si Satan, tinalo na ni Jesus Christ. Yung ating salvation, na-serve na. Can I hear amen? Si Jesus Christ ang nagbigay sa atin ng kaligtasan nung namatay siya. Pero may background po na pinapakita kasi si Satan, alam na natin kalaban siya. Si Satan is the behind doon sa world. Ang ginagamit niya sa atin ay yung mundo. Para tayo'y mapigilan sa purpose ng Diyos sa buhay natin. So naglagay po ako diyan ng tatlo na bagay. Ito kasi sa part na ito ay spiritual warfare na po tayo. In 2 Timothy chapter 2 verse 2 to 3, basahin po natin. Napakahalaga po nito kasi isa po ito sa pinakamabigat na nakikita natin. Kailangan ng mga Kristiyano ay ito, makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo. Nakakibat na sa mga Kristiyano ang pagtitiis. Pag walang tiisin ang Kristiyano, ibig sabihin, siya ay nasa takbo ng mundo. Hindi po siya salungat sa takbo ng mundo. Nakikiayon po siya. So, tingnan po natin, para makita natin, verse 4. Ito po yung kalaban natin na pangalawa at higit sa lahat sarili natin eh. Sino mang kawal na sa pagkakawal ay hindi nakikihalo-bilo. Sabi niyo po, hindi nakikihalo-bilo. Ibig sabihin, hindi nakikisama sa ginagawa ng mundo. Hindi siya, pero nabubuhay sa mundo dito. Iba ang takbo ng buhay. Ang tunay na kawal ng Panginoon na mabuting kawal ay hindi siya sumasang-ayon sa kalakaran sa mundong ito. Kung ang mundo ay puro kurap, hindi dapat ang Kristiyano kurap. Diba? Kita natin yung mga lumalabas na mga flood control, diba? Mga ghost project, diba? Hindi tayo nakikisalamuha doon. Hindi tayo kasama doon sa mga bagay na iyon. Amen po ba? Upang siya'y kalugdan yung nagtala sa pagkakawal, upang ang Panginoon mabigyan natin ng ganap na kaluguran. Kasi pagka nakikiayon tayo sa takbo ng mundong ito, ang Panginoon nalulungkot. Kaya nga inihahayag ng Panginoon sa atin ang kanyang salita bawat linggo, every Sunday, siguro every meditation ninyo, may pinapahayag ang Panginoon sa inyo at sa akin. Dapat sinasabi lagi dito, put into practice. Kasi yun yung patotoo sa buhay mo, sa buhay ko, bilang totoong iglesia. Na tayo tumatayo na hindi tayo kayang pabagsakin ng kaaway.
Kaya nga marami sa mga tao na sinasabing mananampalataya pero lagi siyang nanghihina sa pananampalataya. Kasi hindi niya pinrepare ang sarili. Inihanda ang sarili. Kaya nga sa part 2 na ito'y paghahanda. Kasi sa part 1, ang paghahanda ay yung biyayang kalakasan ay na kay Kristo. Amen. Part 1, doon tayo pumunta. Huwag tayong tumingin kung kani-kanino babagsak tayo pag tumingin tayo sa tao. Kasi may kahinaan ng tao. Hindi lang konti, maraming kahinaan ng tao. Even ang mga prophets and the apostle, may mga kahinaan po yan. Kailangan nila ng Savior, tagapagligtas. Gayon din naman tayo bilang isang iglesia. Doon tayo sa kalakasang yung lubos na kalakasan, the power of His might. Sinasabi doon sa verse 10, di ba naalala nyo? Verse 10. Babasahin ko, sa katapus-tapusan magpakalakas kayo sa Panginoon. Kasi ang kalakasan sa Panginoon, hindi kayo makakakuha ng kalakasan sa amin. Kasi baka dumating din ang time, nagka-problema kami, umiiyak kami, makita nyo, mahina kami. Di po ba? Pag pumunta ka sa Panginoon, yun ang tunay na kalakasan. Ang Panginoon. At sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan, yung kapangyarihan, hindi po ito yung kapangyarihan na kaya niyang gupuin ng kaaway at patayin, kundi sa pamamagitan ng kanyang karakter, paano niya ginapi si Satan, namuhay na may kabanalan. Amen. So, pangalawa, ito'y paghahanda, yung magbihis ng verse 11, magbihis ng buong kagayakan ng Diyos. Number 1 po yung pinakamaganda po yan. Kumbaga yan po yung pinaka main na dapat gawin natin, magsuot ng buo na babanggitin sa mga susunod na verses na binasa ng ating kapatid kanina. Magbihis po, pero iniiwanan po natin yan. Kasi po, alam natin, pangalawa, tayo ay dapat ay magsitibay, makatagal sa laban. Siguro, iba sa atin, hindi natin nakikita na may labanan. Pero may mga binabanggit sa Bible na dalawang tao na nilala ng Panginoon sa bridging the gap sa spiritual realm. Sa kingdom dito sa mundo at sa kingdom ng realm o kaharian sa spiritual. May paglalaban. Naalala niyo si Eliseo? Diba? May example kay Eliseo. Nanalangin siya kasi kukubkubin sila eh. Nanalangin siya. Panginoon, buksan mo nga yung mata nitong kasama ko para makita nila kung gaano yung magandang bagay nasa sa amin. 'Di ba? Hindi nakikita yung hukbo ng langit. Di po ba? Pero yung hukbong paparating, yun nakikita ng alipin niya. Sabi niya, ang dami mga kabalyero, yari tayo, patay tayo dito. Di ba? Sa katunayan, maniwala kayo sa hindi, lahat tayo humaharap sa labanan. Kasi sila nakita nila, dapat alam natin na may labanan. Amen. Dapat makumbisi tayo na laging may laban at kailangan nating makatagal, makatibay. Marami sa mga Kristiyano ngayon tumatalikod sa pananampalataya. Nawawala ang hulog sa pananampalataya. Marami ang hindi na nagpapatuloy manambahan. Marami na ang hindi na nakikipag-ugnayan sa mga kapatiran. Minsan dadalawin, ayaw makitungo. Tinataguan. Minsan tinataguan. Alam na papasyal si pastor, hindi magpapakita. Alam na may Bible study, hindi pupunta. May battle po. Kasi bakit po, hindi niya nakikita na may tunay na labanan na kailangan niyang tumagal. Kaya ang mga tao sa ngayon, ayaw na sa salita ng Panginoon. Kaya totoo ang salita ng Panginoon. Darating ang panahon, hindi na nanasain ng tao ang mabubutit minagaling na aral. Kasi bakit? Natatangay. Kailangan natin tumagal. Sino po ang gustong tumagal sa labanan hanggang the end of your life?
Di ba gusto natin laging matatag tayo, nakakapag-encourage tayo ng iba, even dumaranas tayo ng persecution and trials sa ating mga buhay. Minsan sa kakulangan, sa pangangailangan, dumaranas, pero nagpapalakas ka ng iba. Sinong gusto po ng ganon? Parang biruin mo, ikaw nga nangangailangan, ikaw pa nagbigay. Yan yung kapangyarihang tunay na nagmumula sa Panginoon. Ikaw nga yung may personal need, pero ikaw pa yung mismong number 1 na tumutulong sa pangangailangan ng iba. Amen po ba? Ikaw nga yung nangangailangan ng panalangin, pero ikaw pa ang lumuluhog sa iba. Amen. Ikaw nga yung may sakit, ikaw pa nananalangin sa ibang may sakit. Kasi may kalakasan kang galing sa Panginoon. Amen po ba? Kayaan po yun. Kailangan si Jesus Christ ang lagi natin tingnan para makatayo po tayo sa laban. Kasi po sa pangatlo, ito po yung sinabi po natin, na dito po tayo tumingin, na sa ngayon, tinitingnan po natin ito, yung mga details ng ating kalaban. C, laban sa mga lalang ng dyablo. Number 1 yung dyablo na pinakita sa atin si Lucifer. Di po ba? Ang beauty niya perfect. Ang wisdom, perfect. Pero nasumpungan sa kanya ang iniquity. Na hidden, hindi po makikita yun, hidden po yun. Nasumpungan sa kanya ang pagmamataas. Lumabas na lang yung pagmamataas kasi meron siyang iniquity sa loob. Lumabas yun kasi nga gusto niya na lampasan ang Diyos. So siya po yung dyablo at Satan sa ngayon. At dyablo, at yan pong mga lalang niya ang pag-uusapan natin sa ngayon. Na ano po ba kayo? Gusto niyo po ba? Puntahan natin. Tiyakin niyo po, makinig po kayo sa akin. Makinig po kayo sa mga details sa Bible. Tingnan po natin. Siya po ay totoo, pinakita po yan. At ating pinag-aralan, si Satan, isang pangalan niya po ay adversary. Ito po'y katunggali o kalaban ng kaliwanagan. At dahil tayo sa kaliwanag po tayo, kalaban po natin siya. At yung devil po, ay yan po yung isang salitang slanderer, tagapanira po yan. Lahat sisirain yan. Creation, sinira niya. Dilikanan Diyos na mabuti, sinisira niya. Even yung mga Kristiyano, sisirain niya. Pamilya, sisirain niya yan. Kaibigan, sisirain niya yan. Ikaw, may kaibigan, sisirain niya yan. Ayaw, yung hate na hate ni Satan, alam niyo po ba kung ano? Relationship. Yung magkaroon ang tao ng relationship sa Diyos. Kasi yung relationship niya doon sa Diyos, nawasak po yun. Kaya siya gusto niya rin manira ng manira. Na parito ang magnanakaw ay magnakaw, magwasak at pumatay. John chapter 10 verse 10. Ngunit pumarito ang Panginoong Hesus upang ang mga tupay bigyan ng buhay na ganap at kasiyasiya. Amin po ba? At ito ang katunayan na kung gusto natin ng buhay na ganap at kasiyasiya, isuot natin ang buong kagayakan o kasuotan na pandigma. Gayahin natin si Lord kung magsusuot tayo, doon sa Kanya tayo tumingin. Yun lang po yun. Now, puntahan po natin yung ang mga pakana na po tayo kasi natapos na po natin nakaraan. Ang mga pakana o lalang sa mga anak niya at mga anak ng Diyos. Meron din po siyang pakana sa mga kanya. At meron din siyang pakana sa mga anak ng Diyos. Meron siyang mga ganap para anong gagawin niya, sirain niya. Ang mga anak niya, sira na, sisirain pa niya. Talagang disaster po talaga ang gagawin sa mga anak ng dyablo. Dito pa lang sa lupa, wala, nakita mo, talagang kumbaga sa isang salita, lumalakad pero inuud na. Bulok na. Yun ang gusto niyang gawin sa kanyang mga tagasunod.
Ang pakana o lalang sa mga anak niya at anak ng Diyos, meron po akong noted scripture po dito para maintindihan natin. In Matthew chapter 13, 37 to 39, at siya'y sumagot, sinabi, ang naghasik na mabuting binhi ay anak ng tao, si Jesus Christ. Verse 38, at ang bukid ay ang sanlibutan at ang buong binhi, ang mabuting binhi ay ito ang mga anak ng kaharian. Mga anak ng Diyos. At ang mga at ang mga pangsirang damo ay ang mga anak ng masama. Anong anak yan? Anak ng dyablo. So, marami po, ito po, ang buong mundo ay may mga anak ng Diyos buhat pa man nung una, pinili na. Pero may mga anak din ng dyablo. Pakinig kayo. 39. At ang kaaway ay naghasik ng mga ito at ang dyablo. At ang paggani ay ang katapusan ng sanlibutan at ang mga ani ay ang mga anghel. Ito'y pagpapakita sa parable ng sower. Ibig sabihin dito, may mga anak ng Diyos at may mga anak ng dyablo. So ano kaya ko po ito pinakita para magkaroon tayo ng kamalayan sa ating isip na hindi lahat ng tao ay sa Diyos, anak ng Diyos, kundi may anak din ng dyablo na binanggit natin nung nakaraan. Siya ay ama ng kasinungalingan, mamamatay buhat pa man nung una. Kaya iyan ang ginagawa nyo, sabi ni Jesus Christ sa kanila. Naalala nyo po? Now, tingnan po natin, the word na sinasabi ditong pakana ay yung sinasabing wiles. Sa Griego po, yan po yung salita na wiles, yan po yung methodia. Isang salita po na devices po yan eh. Method, pamamaraan. Ang dyablo may pamamaraan para ang mga anak ng... Kasi bubukod natin muna sa atin sa uli. Ang pag-aaral natin ngayon kung paano niya lokohin yung mga anak niya lalo. May method po siya. Pag sinabing travesti o trickery, ito yung mga tricks niya, pandaraya niya. Yung travesti, yan po yung kalokohan, katusuhan, panlilinglang. Yaan po yung salitang wiles, yung pakana ng dyablo. Sabi po sa verse 11, laban sa mga lalang ng dyablo. Tayo'y makatayo, magsuot tayo ng buong kasuotan upang makatagal tayo. Pangalawa, saan? Sa mga lalang. Wiles po ang English po niyan. Sa Greek po, yaan po yung ibig sabihin, yung kanyang kalokohan sa mga anak niya. At yung trickery niya, yung kanyang hocus-pocus para ipakitang ayos naman kung titignan, o pandaraya. Kaya nga sinasabi nga, may mga palabas tayo, pandaraya. Diba? Kahit alam mo na parang nadadaya ka, kasi bakit? Hindi kasi anak ng Diyos. Now, tingnan po natin, ang method niya o trickery ng dyablo, una sa mga anak niya, isa sa mga anak niya, pag-aaral natin susunod sa mga anak ng Diyos naman. Pero ito lang muna siguro tayo, sa susunod na linggo na po yung mga anak niya. Tayo bilang isang iglesia. Now, tingnan natin, kaya huwag tayo magtataka, halimbawa tayo Kristiyano, nakaka-encounter tayo ng tao, huwag tayong magtaka kung gagawa na mabuti yan. Kasi hindi Kristiyano. Minsan natatangay tayo pagka na-encounter tayo ng ng mga unbeliever. Natatangay tayo, minsan naluluko rin tayo. 'Di ba? Minsan nasasang-ayon natin yung gawang hindi maganda sa kanila. Nagsasalita tayo na hindi magandang salita sa kanya. Minsan natatangay tayo bagamat siya'y mali. Kaya nahihiramin. Kaya dapat tayo ipakita natin totoong Kristiyano tayo. Kasi may encounter natin iba-ibang tao. Ano yung karakter natin sa mga pangyayari? Maraming mga barricade para hadlangan ang pagiging Kristiyano natin na makalusot, para makapenetrate sa mga tao. Maybe pinili yan, pero dahil sa'yo, hindi ka nagpakita ng maganda, parang lalayo sa'yo. Amen? Now, lumayo ako ng konti, pero gusto ko pong sabihin dito,
Yung method niya o trickery niya, ito po yan sa mga anak niya. Una, preventing the word of God. Sabi niyo po, preventing. Pag sinabing preventing, ito po yung paglaban niya, paghadlang niya. Hahadlangan niya ang salita ng Panginoon. Kasi sila, hindi naman sila ligtas. Pero lalo niya pang hahadlangan. Lalo niya pang hadlangan yung pangangaral patungkol sa Ebanghelyo. Note po yan, Satan prevents the word from reaching the heart of men. Paano paraan niya para yung mahadlangan niya yung salita ng Panginoon na pangangaral para hindi pumasok sa puso ng mga tao, sa mga anak niya to. Sa lahat naman, ginagawa niya ito. Pero hindi niya lang kayang malabanan, mga Kristiyano, babanggitin natin sa mga susunod yon. At ito po para hindi pumasok sa kanyang puso ng tao yung salita na makapangyarihan. Alam niyo po ba, ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan? Kaya siya, takot si Satan. Ibig sa mga aliporis niya, takot siya. Na baka, kasi si Satan, hindi niya alam kung sino yung mga pinili. Kaya hanggat maaari, lahat hahadlangan niya. Amen. Gusto niyang hadlangan niyo. Kaya yung magpe-penetrate sa loob, maaabot yung salita ng Panginoon sa puso ng tao, ayaw niya mangyari yon. Una, papaano niya ito ginagawang hadlangan? Una, snatching the word away. Si Satan ay may kakayahan agawin, alin? Yung inihahasik na salita ng Panginoon. May kakayahan po siya. Tingnan po natin sa Luke chapter 8 verse 12. At ang mga sa tabi ng daan at ang nakikinig, kung magkagayoy, sa daan daw po naghasik, di ba? Ang hinasik ay mabuti. Amen? Ang binhi ng pangangaral tungkol sa salita ng Panginoon ng Ebanghelyo ng pagliligtas ng Panginoon ay mabuting binhi. Pero ito'y napunta po doon saan? Sa daanan. Ano po ibig sabihin ng daanan? Ang daanan po ito'y tumutukoy sa marami kang naiisip. Marami. Kasi pag daanan, talagang daanan yan. Ang dami ng teaching na dumaan sa iyo, mas marami pa ang teaching ng tao kaysa sa salita ng Panginoon. Mean to say, ang kapal na ng daanang ito. Hello? Ibig sabihin, mas marami na ang teaching. Kaya anong ginagawa ni Satan? Sabi niya po rito, dumarating ang dyablo at inaalis ang salita saan? Sa kanilang puso. Upang wag silang magsisampalataya at mangaligtas. May kakayahan po siyang agawin ito sa kanya. Yung mga aliporis niya. Kaya dumarating ang time, kaya nga ito, specific na sinasabi po dito sa daanan, ibig sabihin nito, marami na siyang alam patungkol sa mundong ito. Kaya yung salita ng Panginoon, madaling mawala. Chance na ni Satan yun na mawala, na kunin sa kanya yung Ebanghelyo. Yun ang ginagawa niya para hindi makapenetrate o ma-reach doon sa puso ng tao. Para kasi, once na napunta po yun sa puso na mabuti, makinig kayo mabuti, ang mangyayari po dyan, mag-uugat yan. Hello? Kaya yung kanyang trickery o yung kanyang travesty na panluluko, maglalagay siya ng hindi magandang bagay sa iyo. Sa mga anak niya. Sa mga anak niya po ito. At sabi niya po dito, una, ito'y ini-snatch niya yung the word away, natanggal niya po yan. Pangalawa, ito pong salitang ito, ayan po, B, blinding their minds. Binubulag niya yung isip. Sa totoo lang, ang mga hindi Kristiyano ay bulag na talaga antimano. Hello? Kaya lang tayo naging Kristiyano sa ngayon, makinig mabuti, naglagay ang Panginoon ng matang nakakakita at nakikinig. Amen. Kaya ang ginagawa ni Satan, ito'y binubulag niya yung bulag, bubulagin niya pa, lulukuhin niya pa. Manluluko nga siya eh. Mangwawasak nga siya eh. Minsan siguro sa panahon na pakikisalita ng Panginoon, lukuhin tayo. Minsan sinasabi ni Babylon, di totoo yan.
Di ba? Alam niyo yung mga palabas-palabas, di totoo yan. Di ba? Salita ng Panginoon, totoo, pero sabi niya, hindi totoo yan. Everything in this world is a lie. The truth is the kingdom of God. The realm, spiritual realm. May battle. Lahat na nakikita natin dito, hindi totoo po yan. Kasi ang labanan ay spiritual. Kung nakikita mo ang anak mo, parang sinasabi natin, parang wala nang pag-asa. Hindi. May pag-asa sa Diyos. Amen. Kasi spiritual battle. Kaya dapat ang mga Kristiyano may pamamaraan. Hindi natin maisama yung pamilya natin. Nakikita mo lang yan, sa ano lang, reality lang dito yan. Pero ang truth po, doon sa likod ng spiritual realm, ay makapangyarihan. May kayang gawin ng Panginoon kung doon ka titingin sa Panginoon. Minsan sinasabi natin, ang tigas ng puso niyan. Siyempre, bulag pa yan eh. Ginagawa ng kung pinili yan, mabubuksan niya kung ikay gagamitin ng Panginoon. Tingnan po natin, 2 Corinthians chapter 4, verse 3 and 4. Ito po ginagawa niya. At kung ang aming ibanghelyo ay natatalukbungan pa, ang ibanghelyo ni Apostle Paul ay perfect. Si Jesus Christ po yun. Ito'y absolute truth na ibinigay sa kanya para ituro sa mga hintil. Ito'y may talukbong, ibig sabihin hindi maintindihan. Pag may talukbong ka, ibig sabihin barado ang mata. Ang sabi niya, at may talukbong sa mga napapahamak. Sino yan? Yung mga anak ng dyablo. Papunta sa kapahamakan niya, anong ginagawa? May talukbong talaga lalo yan. Verse 4. Tignan po natin. Na binulag ng Diyos ng sanlibutang ito. So, may bumubulag. Yung Diyos ng sanlibutang ito, si Satan. Adversary. Siya po yung kalaban natin. Ginagawa niya doon sa mga tao, binubulag niya yung sa kanya. Lalo pa niya binubulag. Alin yung binubulag? Yung pag-iisip ng hindi nagsisampalataya. Kasi walang niregalong faith. Kaya ang pananampalataya, regalo po ng Diyos yan eh. Kasi once na ang Word of God ay nahiyasik dahil naglagay ang Panginoon ng faith sa tao, kaya tayo na born again eh. Naglagay muna ang Panginoon sa atin, nagregalo ang Panginoon sa atin ng Holy Spirit, at yung faith naroroon, kaya pagtanggap nun, hindi bibitiw. Amen. Pero ito, kasi walang faith ito eh. Yung mga napapahamak eh. Wala po itong faith, kaya yung word na sinasabing inihasik dito, may talokbong. At ginagawa niya, binubulag ng Diyos sa sanlibutan ito ang pag-iisip. Kasi para lalong hindi matanggap yung panampalataya. Amen. Kasi faith, sabi niya, comes by hearing and hearing, di ba? Pero may problema doon kung hindi ka nilagyan ng faith. Amen? Hindi magko-connect. Kaya sila na mga problema po talaga sa kanila. Lulukuin lalo sila ng dyablo. Kaya nakakatakot. Wala silang magawa, master na nila to. Sinusunod nila yung sinasabi nito, ni Satan, na paglalaruan po sila. Sabi niya, upang sa kanila ay huwag sumilang ang, ano po yan? Liwanag. Once kasi nanatanim talaga yung ibanghelyo dahil yung faith na ilagay, yung Holy Spirit nasa sa tao. Wala nang magawa si Satan para snatch yun. Para maloko pa yun. Kasi kung usapong tutubo yun eh, kakapit at kakapit po yun, magpupundasyon po yun. Yung patungkol kay Jesus Christ. Kaya ang gagawin niya, lagi niya talagang kokontrahin niya. Hadlangan niya po yan. Sabi niya, ang ebanghelyo ng kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kasi ang tunay na larawan ng Diyos, yung espiritong inilagay niya sa iyo at yung panampalataya na ron para mag-connect yung faith ng Word. Pag nag-ignite po yun, wala na pong magagawa si Satan. Kaya hanggat maaari, gagawa siya ng paraan para lalo niyang bulagin ang tao sa ebanghelyo na pinapangaral.
Kasi yan yung kapangyarihan ng Diyos sa mga iniligtas, sa sumampalataya para iligtas. Kaya nahihiramin. Kaya siya po, laban na laban po siya rito. Lalo sa pangaral, hindi po siya natatakot sa mga sa salita ng Panginoon Natatakot siya, baka mabuksan ka doon. Baka ang tao ay mabuksan sa liwanag ng Ebanghelyo. Kasi si Apostle Paul laging hinahadlangan Kaya nga nakulong siya Hinahadlangan yung work ng Diyos sa buhay niya. Pero hindi napigil. Even to death, hindi napigil ang pangangaral. Amen. Ganoon ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon, pero walang kapangyarihan ito sa mga masama. O, tingnan po natin, dalawa lang po yan. Pangalawa, yung una, preventing the word of God. Yung ginagawa niya, Satan prevents the word from reaching the heart of men by snatching the word away, blinding their minds. Pangalawa po, at yung point number 2 po natin, perverting the word of God. Pag sinabing perverting, anong ibig sabihin yan? Alam niyo to? Binabaloktot. Niladala niya doon sa kanya. May word of God, ang gagawin niya, itutwist niya. Pervert. Iyaano niya talaga. Talagang babaloktotin niya talaga. Salita ng Panginoon. Kaya sa mga anak niya, lalo niyang babaloktotin niyo para hindi sumilang yung liwanag Lulukuhin niya talaga. At ito po ang gagawin niya, Satan has meant to stand in pulpit who denied. Ang dami nito. Kasi kaya nga siya naglalagay din ng mga mangangaral sa pulpito. Kaya mag-iingat po tayo. Napapasok ang simbahan nito. Kaya yung kanyang pakana, yung mga panluluko niya, travesti, at yung trickery niya, yung wiles na sinasabi natin sa Griego, yung wiles, ito po yung sinasabi niya na method niya. Para doon, marami tayong mabihag pagpapasok tayo doon. Perverting the word of God po yan, na sinasabi po natin, na pinapakita ano yung idinidinay niya. Pag may nakita po kayong ganito, una, ang dinidinay niya, number 1, the authority of the Scripture. Meron pa pala, sabihin niya, ay kailangan bumasa ka rin ng Mormon's book. Paktay na. Hindi, kailangan mo rin ng book ni Islam. Paktay na. Paktay daktoyen. Sabi ng Ilocano. Yaan ang gusto niyang gawin. Kasi gusto niyang pilipitin Para mapilipit niya yon, kung may dumating, pipilipitin niya, ang gagawin niya, magpapadala siya ng mga tauhan niya, kasi bulag yun Meron siyang sariling karunungan na ilagay ng mundo sa kanya. Kaya siya, kahit na may scripture, babaloktutin niya yan. O, di ba, ginamit pa nga yan kay Jesus Christ, at kay Eva, di ba? Hindi ba? Di ba? Di ba? Sinabi ba sa iyo na wag mong hahawakan? Man lamang. Hindi naman sinabi ng Panginoon niyo, Hindi naman sinabi. Pero wag akong kakain Dapat ganun, di ba? Naloko si Eva. Eva pala. Iba pala talaga yon. Si Eva. Naloko po siya. Bakit siya naloko? Kasi hindi siya founded the Word of God. Hindi founded ang Word of God sa kanya. Hello? Kasi kung minemeditate yun, hindi. Ito sabi ng Panginoon, ito ang Scripture. Ito yung utos sa amin ng aking asawang si Adan. Kaya nadadaya. Amen po ba? Ito yung dinidinay niya, yung authority ng Scripture. Sinabi ng Bible, hindi, pwede naman yan. Naalala ko tuloy. Meron nagsasabi, di ba, sa atin sa ombudsman ngayon? Sometimes you must bend the law. Di ba? Pwede siguro yun sa batas. Pwede, pero para ang hirap. Now, i-apply ko po ito sa Bible. Maybe ba? You can bend the Word of God? Di
Okay po. Baka ang sagutan, maybe. Nako, wag kang magsasabi ng ganyan, maybe. The Word of God is absolute truth. Ito yung liwanag sa kasangkatauhan na pumarito para sa atin na maliwanagan tayo. Remember, nabanggit ko po sa inyo, ito po yung great manual and wonderful manual ng buhay ng tao. Itidinay niya po yan, kakalabanin niya po yan. Kasi galing sa Diyos yan eh. Hahayaan niya patakbuhin mo sarili mo sa sarili mo. Huwag na yung salita ng pay, didinay niya yan. Yan ang kalaban. Yan yung adversary. Yan po yung kalaban na naninira. Ayaw niya maging ang tao ay magkaroon ng great relationship sa Diyos. Yung genuine relationship sa Diyos. Kaya i-deny niya yan. Magkakala po yan ng ibang babasahin para ilagay sa church. Kapatid, punta mo to. Ang ganda rito. Ang ganda ng ano to. Yung Bible, ano lang yan. Maganda rin naman yan. Mga ganyan. Maganda rin naman yan. Pero mas maganda kung meron ka nito. Ibig sabihin, mas maganda pa yun. Mas mabuti pa yun kaysa sa salita ng Panginoon. Maraming nagtuturo sa ngayon, makinig kayo mabuti, kaya gusto ko rito tumigil eh. Marami pa po ito. Gusto kong manatilit po tayo dito. Maraming nagsasuggest sa inyo, sige, bumili ka ng maraming books. Okay siya, pero hindi ako titingin basta-basta kung wala nitong na-perfect ko. Kasi perfecto po ito eh. Hindi mo pa nga natatapos yung chapter na ito eh. Pumunta ka na sa ibang books. Wala na. Ililigaw ka. Kasi sometimes, lalo na yung mga commentary, makinig kayo mo, mabuti. Ako, hindi ako masyado sa commentary. Pwede akong tumingin, tumitingin ako, pero hindi ako naniniwala basta-basta. Kung hindi ang scripture ang magpapaliwanag. Maraming babasahin ngayon, puro emotion. You drive by their emotion. Dadaling ka sa emotion kasi dinadaanan nila. Hello? Pumunta ka sa Panginoon. Yung nga tinuturo natin dito eh. Tumingin ka sa Panginoon na siya nagbibigay ng kalakasan. Amen? Kung saan tayo titingin, eto po, salita ng Panginoon na ibinigay niya sa atin para tularan siya. Amen po ba? Mahirap po, kasi po ito talaga yung main goal niya. Yung authority ng Bible, siguro hindi man niya pero hindi lang mabawasan, kundi alisin ang lubusan sa church. Tanggalin talaga. Yan ang pinakamabigat. Kasi scripture. Kasi yan ang nagpapatunay sa ating Panginoon eh. Yan ang nagpapatunay sa Creator. Yan ang nagpapakita ng landasin ng tao patungo sa Diyos. Yan yung tunay na salita na nagliliwanag para ipakita si Jesus Christ ang tagapagligtas ng tao, ng sangkatauhan. Pangalawa, Satan has men stand in the pulpit who deny first the authority of the Scripture, second the deity of Christ. Kita mo? Pangalawa, yung deity ng Panginoong Yesus ang binabaliwala. Sino yan? Iglesia ni Cristo. Taasan ko sasabihin yan. Totoo, hindi nila kinikilala ang Panginoon na Diyos eh. Hello? I-deny nila talaga si Jesus Christ ay hindi Diyos. Kasi po, sila'y nilagay ni Satan sa pulpitong yan para sirain si Jesus Christ. Huwag kayong matakot. Ako po nagsasalita. Dapat alam niyo po yan. Ang ibig ko sabihin ako nagsasalita, ang Panginoon tuturo sa atin para magsalita ako, huwag kayong matakot sa mga yan. Ako kasi hindi natatakot eh. Kasi alam ko yung tayo natin. Kaya kahit ministro nakakaharap natin, kaya natin pagtanggol ng Panginoon. Kasi kung di Diyos si Jesus Christ, walang tagapagligtas. Diyos ang magliligtas sa tao eh. Amen?
Kaya yung Diyos, nagkatawan tao yung ililigtas niya. Kasi ay tao. Sige po, palakpakan niyo si Lord. Matakot po kayo. Kasi ito, lulukuhin talaga sila. Kaya marami nadadaya. Pumapasok sa mga denomination na malaki. Dinidinay si Jesus Christ ay Diyos. Eto pa, pangatlo. Kasi ano rin po yung kasama po yung deity of Christ, yung pagka-Diyos si Jesus Christ. Dinidinay po talaga nila eh. Muslim, dinidinay si Jesus Christ. Alam nila, propeta lang. Pero may great prophet po sila. Si Muhammad. Di po ba? Si Jesus Christ wala. Si Jesus Christ ay matuwid na muhay, yung kanilang pinaglilingkuran na si Muhammad, na kanilang propeta, ay maraming asawa. May 12 years old pa. Tignan niyo po yung book nila. Hello. Si Jesus Christ na buhay ng may kabanalan. Si Muhammad na buhay ng may kasamaan. May doktrina sila. Pag di mo ka panampalataya, patayin mo. Si Jesus Christ, ano doktrina niya? Ang kaibigan mo, panalangin mo at ibigin mo. Ang laki ng kaibahan. Kasi sa Diyos siya na nagmamahal. Amen po ba? Galit na po ba kayo sa akin? Parang iba na po tingin nyo sa akin. Huwag po kayong mag-alala. Sinasabi ko po ito dahil ito'y totoo. Dinidinay ng mga yan si Jesus Christ. Dinidinay yung scripture. Pangalawa, si Jesus Christ. Pangatlo, ito po. Salvation by grace. I-deny po nila yan. Marami pong ayaw sa grace para maligtas. Ayaw nyo ba? Ayaw ba ng tao yun? Sa biyaya, naligtas siya, wala siya nang kailangan gawin. Magtiwala lang. Ay, ang pagkitiwala, galing din sa Diyos yan. I-deny niya, hindi kompleto yan, hindi grace yan. Ang biyaya, pag ikaw ay gumawa ng ganito. By works. Ang works, kasunod po yun pag binigay sa iyong kaligtasan. Hello, nirigalo. Amen po ba? Kaya dito, maraming churches po, makinig kayo dito, makinig kayo mabuti. Yung salvation by grace, inaalis nila. Kailangan mo, wag kakakain ng ganito. Isuot mo, ganito, mahaba. Yung buhok mo, mahaba. Kakanta pa sila, anong paki mo sa long hair ko? Di ba? Ito'y katotohanan na ginagawa ni Satan. Kaya ang Kristiyano, hindi dapat tayo nagpapabiro. Alam po natin dapat itong ginagawa ni Satan na inihahayag. Salvation by grace po yan eh. Amen? Yan ang dinidinay niya. Pangalawa, yung second coming. Dinidinay niya, wala na second coming, wala na. Wala na. Yan ang sinasabi sa pulpito minsan ng isinusugo. Isinugo ng dyablo na tagapangaral. Sasabi niya, wala na second coming. Kasi sa second coming, makinig kayo mabuti, kasama tayo doon. Lalabanan natin si Satan, lalabanan ng Panginoon si Satan, kasama tayo. Yung mga matuwid. Marami po nagkakamali second coming sa rapture. Ang rapture po, hindi second coming yon. Ang second coming po dito, yung judgment na lalaban na talaga yung yung Panginoon, bababa. Kasama yung mga hinirang, tayo po yon. Para labanan yung Antikristo. At yung sumunod po dyan, judgment. Hindi, ang Diyos hindi hahatol. Mabuti ang Diyos, mabait ang Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi niya hahatulan ng tao. Tinutwist. Hello, binabaluktod, perverting the Word of God. Yun ang ginagawa niya. Wala nang dapat nga, meron na akong nakausap. Kasi po, nagtatricycle po ako, sumakay sa likod ko. Ang alam nila, dito lang talaga sila sa mundong ito, na hindi na magkakaroon ng bakit sila may iwan dito, maging maayos ang buhay, kaya sila kakain ng mga gulay, hindi sila kakain ng mga ganitong baboy, mga parang sila, extreme yung pananampalataya nila.
Kasi sila na nga daw yung may iwan dito. Sa isip-isip ko, tingin mo ba ang katawan mo yan manatili ng 500 years? Pabulok na pabulok yan. 100 nga lang hindi lang lulugo-lugo nakahiga na. Si Enrile nga, 100 baht, umabot pa siya. Pero namatay din. Ang dami ng mga supplements sa katawan nun para humaba ang buhay. Pero hindi mahaba buhay. Walang everlasting sa mundo. Merong hukom. May paghuhukom na darating. Kaya ang tao mamamatay. O ano pa? Pang-anim. Ano pa ba? Sinasabi diyan. Kasalanan. Dinideny niya yung kasalanan. Naku po, ang bigat po nito. Hindi naman ikaw ganong kasamaan Lulukuhin niya talaga ang tao. Kasi kanya to Hindi okay lang yan. Sige pa. Sa bagay, di pa alam ni ano yan. Di ba? Sikreto lang natin yan. Lulukuhin ka talaga. Doon magtago ka. Bibigyan ka ng kaisipan nito para ikay magkasala na magkasala. Kaya sinasabi ko po ito, para alam natin ang pandaraya, kaya tayo, maka-encounter man tayo ng mga dalubhasa sa kasalanan, huwag tayong talagang nagagawa nila yan kasi hindi talaga sila Kristiyano. Gawa mo nga na mabuti yan, tatadyakan ka pa niyan Tapos sabi sa'yo, bitin naman to. Diba? Pinakain mo na, sasalbayin ka pa. Diba may mga ganyan? Huwag kang magtaka. Kaya dapat, lagi kang nasa mababa. Uunawain mo sila. Kasi bakit? Bulag po yan. Kung may liwanag yan, matuturuan yan. Amen? Yung sin, ito po'y dinideny nila sa pangangaral. Hindi, bahat ikaw mag-church ka lang. Yung kasalanan mo'y napatawad na, naku po, delikado po yan. Hindi, pagpe-pray ka ni pastor para ang kasalanan mo'y mawala. Sino may sabi sa'yo? Ang kasalanan ay personal yang ibinibigay mo sa Panginoon. Panginoon, sa'yo po ito. Ako po ay tubusin mo sa kasalanan ito. Amen? Kasi yung ang kalumbayan ay mula sa Diyos. Makinig kayo mabuti, repentance comes from doon sa kalungkutang ibibigay ng Panginoon. Kaya makapagre-repent ka. Amen. Kung wala kang kalumbayan, paano magre-repent ang tao? Kaya i-deny nila ito Sasabihin sa'yo, okay lang yan, Brad. Okay lang yan. Sis, kahit nasa simbahan Kahit sa church simba tayo, load pa dyan. Isang araw dito, magnanakaw yung mga yan. Sino tatargetin natin? Ibibigay naman sa church yung iba nito Diba? I-donate natin. Niloloko. Amen? Napakahirap. Sunod-sunuran po sila doon sa master po nila. Pangatlo, bilang huli, mabigat po yan, yung mga yan, hanggang 6 na points po yan. Mabigat po yan, yung babaloktutin niya talaga yung salita ng Panginoon. Una po, yung salita ng Panginoon, hindi yan authority. Si Jesus Christ, hindi yan Diyos. Salvation, by grace, wala yan. Second coming, wala yan. Yung paghuhukom, wala yan. Kasalanan, wala yan. Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Talagang lolokohin niya talaga. Pangatlo, politicking. Pag sinabing politicking, ito yung mga politiko. Mga politiko, lalo niya niloloko to Kita mo ngayon, marami na bubunyag na kalokohan, di ba? Nasa politika, di ba? Lalo niyang dadayain yan hanggang kumapal na kumapal yung kanilang pangloloko. Kasi naloloko po sila. Dinadaya po sila. Yung wiles of the devil na nasa kanila ay talagang angkop na angkop sa kanila. Pero sa atin, alam na natin yung mga dapat na pakana ng dyablo. Amen po ba? Una, he influences governments and nation. Siya po'y magbibigay ng impluensya. Kaya tingnan niyo po ang malaking ngayon, church ngayon. Makinig kayo mabuti. Ito siguro panahon natin. Sino kadikit ng mga politiko? Ang malaking denomination, church.
Kasi bakit? Gusto ni Satan maghari siya doon. Yung mga, lalo na mga false ano po yan, mga false religion po yan. Kaya pinapaikot-ikot yung mga yan kasi bakit? May pera po doon sa mga politika. Pakinabang po na malaking church po yan. Wala naman talaga sila i-compromise talaga. Wala naman kasi salita ng Panginoon na matuwid eh. Ginagamit lang nila ang Bible twisted. Hindi alam ang context. Hindi alam ang tunay na nilalaman ng context. Kaya pinupulot po nila yan. Kasi di ba naalala nyo? Di ba si Satan, siya yung umahawak ng mundo. Nasa kanyang kandungan, nabanggit natin nakaraan, di ba? Hello? Kaya lahat ng yaman, pinaglalaruan po nila yan. Politiko at saka ng mga church na malalaki, na denomination, na mga kulto. Sasabihin sila ang makapangyarihan. Diba? Kaya nila patakbuhin. Hello? Kaya be aware po tayo dyan. Kasi bakit? Yung politicking na po yan, ginagamit ni Satan po yan. Basahin nyo po yan sa Isaiah 14, Ezekiel 28, basahin nyo po yan, assignment nyo po yan. Pangalawa, all the gods of the nation are idols. Kaya sa politiko, makinig kayo mabuti, buti kung merong Kristiyano po dyan. Amen? Pero mahirap. Mahirap pasukin ng Kristiyano. Kasi nasa kandungan nga ni Satan yan eh. Pinakakain sila ng sistema na mali, bulok eh, panluloko eh. Kaya puro panluloko nangyayari sa sistema. Ang mga church na malaki, pati yung kaperahan, ninanakaw ng mga leaders. Totoo po hindi. Nagkakabukuhan nga yan eh. Di po ba? Yung po ang totoo kasi hawak yan ni Satan. Ano po ang ibig sabihin po dyan? Pangalawa po yan. Sa Griego po, kapatid, patanap po natin yung gods na sinasabi po dyan. Yung sinasabi po sa Griego po dyan, daimonia, ibig sabihin, demons. Pero ang ginamit po kasi sa Psalms, ito po yung Hebrew word. Sa Hebrew word, ito po yung sinasabi po dyan, yung shade. Pag sinabing shade, yung root word po nito, daimon. Mean to say, sa Greek word, ito'y nagkasundo na demonyo. So ito po'y pagpapakita na ang mga Diyos ng mundong ito ay mga demonyo, naninira, slanderer, ang mga Diyos nila. Ang Diyos natin kasi tagapagbuo, sila tagapagsira. Tingnan mo ang mga ngayon, sinisira ang salita ng Panginoon, winawasak nila. Ano ang mga malaking relihiyon ngayon na tumatanggap na ng ibang kasarian? Di ba? Malalaki po yan. Kasi ang Diyos nila, idol po yan, daimonia. Demonyo. Mga demons ang sinasamba nila. Kaya yung mga malaking denomination yan, mabigat po yan. Na mga umiidolo sa Diyos-Diyosan. Psalms 96 verse 5. Pakita po natin kapatid. Sapagkat lahat ng mga Diyos ng mga bayan ay mga Diyos-Diyosan. Sa Hebrew po yan, daimonia. Daimon. Mga demonyo po yan. Ngunit nilikha ng Panginoon ang langit, meron kasing manlilika na tunay na Diyos. Pero yung Diyos ng mga iyan, yaan ay Diyos-Diyosan, yaan po yung mga demonyo. Demons po yan. Sinasabi po dyan. Ang sabi pa po sa Psalms 106, verse 36 to 37. Pasuyo po ako. Last na lang po ito. At sila'y naglilingkod sa kanilang mga Diyos-Diyosan na naging silo. Ang sinasabi po diyan na po sila, na biktima po sila. Nagkaroon po dito ng napasok sila doon sa mga katha at likha ni Devil, ni Satan, slanderer.
na pinasok sila, bakit sumasamba na sila eh. Noong una, nakikita lang nila, ngayon sumasamba na sila. Verse 37. Oo, kanilang inihain ng kanilang, bakit kaya ang mga, basahin niyo po. Pakibasa po natin, sabay-sabay po tayo, go! Kita mo? Even ang karelasyon mo dapat maayos. Ihahain mo yung karelasyon mo, anak mo, ihahain mo. Sinira niya yung relasyon. Ihahain sa demonyo. Po ba? Kasi bakit? Lahat ng Diyos ng nation na to ay demons. Kaya pag naroroon na siya, paglalaroan niya lalo. Kasi bakit? Siya yung Diyos na sanlibutan ito eh. Pero tayo, meron tayong Diyos na makapangyarihan. Manlilikha, manunubos, tagapangalaga natin. Yun ang mabuting bagay sa atin. Kaya sa buhay natin napakabuti. Pag-aaralan sa susunod, ano naman ang ginagawa niya? Kasi kailangan alam natin para makatayo tayo. Pangalawa, kailangan natin makatayo sa laban. Yung wala tayong iniindang masakit. Yung wala tayong, kumbaga sa wala man lamang tama. Sinong gusto nun? Ito, papakita na sa susunod na linggo. Papakita natin sa atin na nakadetalye kung ano ang ginagawa niya, wiles niya. O yung kanyang mga trick po niya sa atin para ang Church of God ay mapunta rito. Sa linggo po tayo, pag-usapan po natin. Pero sa pagkakataong ito, kaya nga ang sinasabi, binibili sa atin na Apostol Pablo, makipagtiis ka sa akin gaya ng mabuting kawal ni Kristo. Ang mabuting kawal ay hindi nakikihalubilo. Kasi bakit? Naandyan po yung sa politika, naandyan po yung mga church na malaki na ayaw sa Diyos, sa Panginoon natin. Huwag tayong makiisa sa kanila. Huwag tayong umayon sa kanila. Para kalugdan tayong nagtala sa atin. Sino? Si Jesus Christ. Malugod siya sa atin. Kaya nahihiramen. For the Lord is my tower, and He gave me the power to tear down the works of the ano daw po? Enemy. Deacon, okay lang po ba? And He gives me the power. Ano kasunod? To tear down the works of the enemies in the difficult hour. He will crush the devourer and bring the power of darkness underneath your feet. Pwede bang uwitin ng Panginoon na mabilis? Siguro, maging masaya tayo. For the Lord is my tower. Siguro exercise. Paano natin ito babasagin yung gawa ng kaaway? Ayon po sa Proverbs 18 verse 10, ang Panginoon ang atin po. Sige po. Sister Tina, may po kayo. Sister. Bago tayo magkaloob sa Panginoon, bago tayo. And He gives me the power to tear down the works
and they are safe. Hallelujah. Praise the Lord. Ibalik natin ang karangalan sa Panginoon. Hindi na tayo madadaya pa. Nakalagay na sa Biblia kung ano ginagawa ni Satan. Amen. Amen.